Lagi pong merong gano'n. Doon po nagtatapos yun. Kinakailangan, ang niluto nilang pagkain, iba-iba, at iba't ibang mga sangkap nito, ay yung mga batang nasa sa ilalim ng program na ito, dapat may pagbabago. Tama po ba? Sapagkat kung wala, halimbawa, yung mga nasa ilalim ng program na yun, kulang ang timbang, mga gano'n yan eh, mga payatot o kung ano itsura, ilalagay sa feeding program, 6 months o 1 year. Pagluluto yun, ginagastosan ng gobyerno. Pagkatapos po noon, ano pong gagawin? Titignan, tumalab ba? May check-up yun eh. Kung ano, sapagkat kung hindi naman po, ano mangyayari? Wala pong silbi yung program. Tama po ba mga kapatid? Tayo po ay nasa program ng Panginoon, yung paglago. At doon sa pamaraan ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Sabi niya sa 21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan na pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Verse 22, datapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Tama po mga kapatid? Noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung pandaraya, itinuro ni Preacher Nathaniel. At isa sa pinaka-delikadong pagdaya sa sarili. At ito po tayo dyan papasok. In relation sa salita ng Diyos, mga kapatid, sapagkat nung sinabi niyang, be ye doers of the word, tayo na tinataniman, pinapakain under the nutrition program, dapat po may epekto yung salita ng Diyos. May talab. Merong magiging kaibang makikita sa atin. Sapagkat tayo ay dapat na hindi tagapakinig lang, mga kapatid. Tama po? Lahat tayo ay dapat talagang makinig ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tama po, mga kapatid? Ngunit, ibang uri din yung makinig ka lang, hanggang sa kinig ka na lang, baka ang diin mo, puro nanginginig ka na lagi. Huwag yung kalilimutan, ang dyablo. Nananampalataya rin, may kasamang nginig. Nakikinig din. Nanginginig pala. Naho. Dito po, ang salita ng Diyos ang siyang maging pinaka-punto ng ating buhay. Tulad nga po ng sinasabi natin, uutangin ko yung sinabi ni Bernard McGee. Si McGee, Doctor of Theology. Ang sabi niya po, that the church number one need is the doers translation. Kasi isa po si Dr. Bernard McGee na nag-aaral po siya ng iba't ibang uri ng translation. Ang ending niya ito, doers translation daw ang kinakailangan ng mga Kristiyano. Tama po mga kapatid? Dapat daw po na ang salita ng Diyos tanggapin natin sa verse 21. Ang sabi niya, tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na yung salitang itinanim, yung po ay makapagliligtas ng ating kaluluwa. Tama po mga kapatid? Dito po yung salitang receive in Greek, ang ibig sabihin ay welcome. To welcome. I-welcome natin. Yung po bang pag meron kayong bisita sa bahay nyo, maliban lang doon sa galit kayo ha, doon sa bisita nyo dumating na talagang tanggap na tanggap nyo, estimadong estimado. Tama po ba mga kapatid? O ano gusto mo? Malamig? Meron ay naku, bakit ba ngayon ka pa dumalaw? Wala pa akong ano eh. Sandali lang ha, ipagluluto. Lahat gagawin mo eh. Bakit? Welcome, binakikita mo na welcome ka. Di ba dyan nga kilala ang Pilipino? Kilala ang Pilipino sa pagiging hospitable. Oo. Kailangan ang salita raw ng Diyos, pag tinanggap natin, meron tayong espiritu ng hospitable spirit. Welcome na welcome yung salita ng Diyos. Hindi ho yung masama mukha natin doon sa salita ng Diyos. Yung po sila tanggapin, ibig sabihin, you welcome. Ibig sabihin ng welcome, we should be always be ready, handa po tayo na makinig at gawin kung ano yung requirement doon sa salita na sinabi. Hindi ka lang nakinig kung hindi
handa kang gawin kung ano yung sinabi nito. Kaya mo ito gagawin kasi upang maging parte ng buhay mo. Tandaan mga kapatid, kailan naman ang salita ng Diyos hindi magiging parte ng buhay mo kung hindi mo gagawin? Kung makikinig ka lang na makikinig, wala, baka tenga mo lumaki. Di ba? Tinalakay ni Paul yan. Magiging unproportionate ang ating paglaki. Tama po mga kapatid. So isang bagay po yun na dapat natignan. Ang isang farmers o magsasaka, isa po ito sa kanyang tinitignan na mabuti sa kanyang mga pananim. Inilarawan to ng ating Panginoon in John chapter 15 sa puno ng ubas, na kung saan siya po ay napakatyaga na tanggalin yung mga sanga na nagiging cause at hadlang sa bunga. Tinatanggal niya yon. At upang ang ubas na ito ay lalo pong mamunga, kung ano ang mga dapat gawin dito. Kasi sa atin po, meron po tayong tungkulin na ganyan. Sisikapin ko pong matapos. Tatlo na tig 30 ang puntos. Sisikapin ko pong matapos. Number 1, we should welcome the Word of God with repentance. Dapat po nating tanggapin ang salita ng Diyos na mayroong pong pagsisisi. Kaya nga sabi niya po rito sa 21, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kasi mga kapatid, ang isang bagay po na dapat nating tignan sa buhay natin to, meron pong dalawang karumihan sa buhay natin. Karumihang panglaman at karumihang espiritual. Sin of the spirit and sin in the flesh. Kasalanang pangkatawan at kasalanang pang-espiritual. Number 1 sa kasalanang pang-espiritual is pride. Covetousness. Yan dalawang yan. Ano po? Ngayon, ang kasalanang panglaman, lust. Yan ang po ang nangunguna dyan. Mga kapatid, isang bagay po na dapat nating tignan sa buhay nating ito, hindi po tayo magiging willing na tumanggap kahit sino po sa inyo. Yan ay tradisyon natin. Pag may dumating kayong bisita at ang bahay nyo marumi, ayaw nyo papasukin yung bisita nyo. Ngayon tumari doon lang sa balcony. Ayaw nyo pasilipin doon sa... Alam nyo po ba kung bakit? Kasi hindi kayo nakapaglinis ng bahay. Tama po ba ako? Lalo doon sa kwarto, nandun pa yung pinaghigaan, hindi pa naligpit. Pag nasa kusina, yung mga pinagkainan, naglipa na, gano'n. Ewan ko lang kung willing kayong tumanggap ng bisita na ganyan itsura ng bahay nyo. Tapos hindi ka pa nakapagwawalis, hindi ka pa nakakapag-map. Tapos sabihin mo kaya, welcome, tuloy po. At mayabang ka pa, sige, upo kayo. Na ganun karumi yung bahay mo? I don't think so na may Pilipino na magiging welcome yung bisita na ganyan itsura ng bahay mo. Tama po mga kapatid. At wag niyo rin pong kalilimutan, in 2 Corinthians chapter 5, tinawag itong bahay. Tama po? Tinawag po itong bahay. Kaya kung tayo po ay tatanggap ng salita ng Diyos, dapat malinis. Dapat naglinis na tayo ng spiritual sin at naglilinis tayo ng ating, kaya ginamit ko po dyan yung repentance. Kasi may tanaw po yan. A change. Yan po yung pagbabago. A change of mind, kung ilalagay po natin a change of mind, change of will, and a change of heart. Yan po yung repentance. Tama po ba, mga kapatid? So kung tayo ay sasamba at tatanggap tayo ng salita ng Diyos, pero punong-puno ng hatred, pag nakita mo yung katabi mo, ito nga pala yung inis na ba ko nito nag-sports fest kami, siniko ko nito nung nag-sports fest kami, sinipa ako nito Ganon, ganyan ang puso natin. I don't think so na ang salita ng Diyos magiging welcome sa puso mo. Kung meron kang spiritual din na nakatanim sa puso mo, anger, hatred, nandyan yan. I don't think so na magiging welcome. Dahil yung ibig sabihin ng welcome, you are willing to do yung bagay na makakasiya doon sa bisita mo na tinanggap mo. Kasi ang salita ng Diyos, gusto niya po na manirahan sa atin. Hindi ho siya bisita lang, kapatid. Gusto ng salita ng Diyos na imanipula nito ang buong buhay natin. Gusto niya na siyang magmaniobra ng buhay natin. Which is siya naman talagang dahilan kung bakit tayo ay naligtas. Gusto ng Panginoon na tayong mga mananampalataya ay manipulated by the Word of God, the whole personality na meron tayo.
hindi pakitang tao. Kapatid. Kaya sabi niya, ang ginamit niya, engrafted eh. Nakakita ako ng pag-engrafted sa Los Baños. Kinakaskas nila, tinatanggal yung balat ng drafting o kaya engrafting, tinatanggal po yung balat. Tapos, yung gusto nilang maging, yung maging kasapi nung na yon, lalagyan pa nila ng parang maugat-ugat na may mga dahon-dahon. Tsaka tinatali. Ngayon, pagkatali ngayon, hindi naman kinabukasan, naka-graft na agad yon. Hindi. It takes months or years. Tama pa mga kapatid? Alam naman ng Panginoon na yung salitang sinabi niya, hindi naman agad-agad, tatalab agad sa atin yan. Kasi sa Christian growth, may process. Growth nga Sapagkat yung lumalaki ng bigla, hindi nagdaan sa process, ang tawag doon, ubas na ligaw, o tupang ligaw, o naliligaw. Ganun yun Ang salita ng Diyos, gusto niya pong maging graft talaga sa atin. Gusto niyang tumalab. Kaya parang grafted, na sabi niya ay itinanim, sasabi niya, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ang salitang ito, na makapagliligtas, nagsasalita si Santiago sa harapan ng mga tao. Kasi si Santiago po, ang concern niya kung paano ang buhay natin sa mata ng tao. Kung paano tayo makitungo sa mata ng tao. Kasi ito Santiago, sinulat to para sa mga mananampalataya at sa uri ng kanilang buhay na yung pananampalatayang sinasabi nila, makita ang buhay ito. Siya yung nagsabi ng pananampalatayang walang gawa, baog. Si Santiago yan, chapter 2. Kaya siya po ay nagsasalita hinggil dito na hinahamon niya na tayo, ilang taon na po tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kumusta po ang ating pakikinig ng salita ng Diyos? Ito po ba ay tumalab na, nag-graph na, humapit na po ba sa atin? Tayo po ay kaisa na po ba ng Diyos? Kung hindi pa, abay magpatuloy tayo, huwag tayo manlalamig, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay hinihintay din po na tayo ay maging welcome. I-welcome natin yung salita ng Diyos. Maging ready tayo. At maging masaya tayo sa pagtanggap dito. Hindi yung nakasimangot tayo. Pag tinamaan tayo, sino kaya nag-tip kay pastor? Mukhang pinatamaan ako ni pastor Ano bang pakialam ko sa buhay mo? Ang buhay mo, pinapanalangin ko lang. Pero hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay mo. Pag nabisahe ko, Lord, ano mong misahe mo sa akin? Ano bang misahe mo sa amin as a church? Because as a church, tayo po ay one body. Ganun po yun. Para lang tayong iba-ibang sanga, pero isang puno lang. Mga kapatid. Kaya sabi ko nga, pag tinamaan ko, pasalamat ka. Alam nga naman patamaan ko sa sermon yung nandun sa kabila. Siyempre, nandito sa loob, tayo bilang mga mananampalataya. Tama po mga kapatid? Kaya na kailangan po ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso. At meron po tayong willingness to lay aside all things that are not pleasing to the Lord. Willing tayong alisin. Kasi ayaw niya. Pag ayaw niya, ay di huwag. At magtiwala tayo doon sa sinasabi niyang ayaw niya na pag inalis natin, makakabuti sa atin. Tama po mga kapatid? Verse 21, ang sabi niya po rito, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Yung po superfluity, yung yung parang pagpapakitang tao lang, mga kapatid. Dito po, yung filthiness, tinignan po sa Greek word English dictionary. Roparia. Yung pala, ibig sabihin, ano kaya yung roparia? Tingin tayo. Ganun po naman tayo. Hindi naman po kami mga master. Aral lang para makita natin talaga ibig sabihin ni Santiago. Roparia ay kinuha po yan ang Greek word niya na root word, rupus. Punta naman ako sa kung ano yung rupus. Ang rupus pala, ang ibig sabihin niyan ay nakabara. Para pong hinunuli. Parang hinunuli. Rupus. Tutuli. Bara sa tenga. Dapat daw ang Kristiyano willing na mag-alis ng dumi ng tenga para maliwanag natin naririnig yung sinasabi ng Diyos. Rupus.
tanggalin mo yung tinga na sa'yo. Yung yung tutuli. Oo. Kailangan dito, pag pupunta tayo sa church, pupunta tayo siya. Ready yung puso natin, ready yung ating pagkatao. Ano man ang sasabihin ng Diyos, isa lang sasabihin natin, Amen, ako yun. Yun lang, hindi yung, Amen, siya yun. Mukhang iba yun. Passing the back yun no? Para bang basketball. Tapos na, nung pang sports fest. Wala nang pasahan dito. Ang isang bagay lang pag sila, yun po yung rupos. Tanggalin mo yung hinunuli mo para maliwanag. Naalala ko po, noong ako pa'y bata pa, nagpunta po ako talaga sa doktor. Kasi parang may gumagano. Kaya po kami parang bermeho, parang naging ugali namin yung may hawak kami tiyane, kahit na pinapanay ko sa tenga namin. Kasi po, nung tinignan ng doktor, nilinis niya lang pala yung tenga ko kasi bukol-bukol ho yung hinunuli ko. Ang hinunuli ko po, yung bukol-bukol na tuyong-tuyo, kaya nagbukol na siya roon, namamaga na yung ko. Matigas ulo ko, sabi ng nanay ko, pagkatapos maligo, maghinunuli. Hindi ko naman pinapansin. Hindi na, nanigas siya ng nanigas doon, nabuo na roon. O pagdating ko doon sa doktor, wala namang ginawa ng doktor, social yung doktor ko, tagalinis ko, di ba? Ganun naman talaga magagawa natin. Dinilinis niya. Maliwanag ng pandinig, nasayahan ako. Mga kapatid, di ba pag maliwanag kayo nakakarinig, nasasayahan kayo? Amen po? Pero bakit pag salita ng Diyos, hindi kayo nasasayahan? Ang daming tutuli. Ano yung mga tutuli natin? Tawag sa cellphone. O kaya game. Nagpi-preaching, tutuli yan Kaya hindi mo naiintindihan yung sinasabi ng Diyos Kasi meron kang tutuli. Tanggalin mo. Hindi ba dapat willing tayong alisin? Kung ano yung makakasagabal para yung salita ng Diyos, pakinabangan naman natin. Hindi masayang yung nagdamit ka ng maganda, nagsapatos ka, etc. lahat dyan. Naglakad ka pa dahil wala ka pamasahe. O kaya naman, mabuti naman, nayaya ka, naiyangkas ka. Pagdating dito, mag-game ka lang pala. Doon ka lang maglaro sa inyo. O kaya makikipagdaldalan ka lang, makikipagsetehan ka pa dyan. 8 na pinag-uusapan, naka-7 ka pa rin. Paano ba tayo dyan? Receive the word with repentance. Bakit? Sapagkat hindi babanggit ang salita ng Diyos na hindi ikaw ang tinutukoy. At ikaw na gusto niyang maituwid, huwag kang parang bingi. Iyan ang sinasabi ni James. Willing tayo, ihiwalay ang lahat ng mga karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, baka puno na. Lahat na lang ng Kristiyano dito, tinatanim yung sama ng loob, baka puno na. Hindi ka na makatayo, nadaganan ka na ng kasamaan. Yung hatred na yung inaalagaan na mga kapatid, masyadong mahal na mahal yan. Para bang si Isaac yan. Alala ko yung preaching ko, give up your Isaac. Hanggat hindi natutuhan ni Abraham na i-give up si Isaac, hindi nakita yung tupa doon na nakasabit pala yung sungay. Na meron palang provision ng Diyos para wag si Isaac ang patayin. Pero dapat, willing ka munang patayin. Tama mga kapatid? Dapat willing tayo kasi yung anumang karumihan. We don't know kung paano tayo bibigyan ng pagpapala ng Panginoon para yung karumihan na yun, He can turn it. Tan nyo kalilimutan, Jesus Christ is the great turner. Hindi siya si Tina Turner. Your sorrow turn into joy. Your sadness turn into happiness. Ganon. Ang ating Panginoon, hindi po imposible sa Kanya to pick up all those broken pieces and turn into blessing sa buhay natin. Mga kapatid, we should receive the Word of God with repentance. Turning from sin. Kalimutan natin. Baguhin ang isip, baguhin ang puso. Kasi kaibigan, yan ay kailangan mo. 3 yung sangkap na yan ng repentance. Change of heart, change of mind, and the change of will. Pag wala yan, walang repentance. Tulad nung Luke chapter 15. Change of mind, na pag-isip-isip niya, yung pinagagawa niya doon sa tatay niya, at doon sa mga napag-isip-isip niya yung kalagayan ng tatay niya. Then a change of heart, nagbulat sa kanyang puso. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. And then the change of will, he stand up and go to that way, papunta sa kanyang tatay. A change of heart, and a change of will, and a change of mind. Kailangan natin to. Maski mananampalataya na to, kailangan natin. Kailangan ang ating isipan, pinag-aralan natin sa Sunday school, ilalagay
sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nandito sa ibaba. Amen po mga kapatid? Yung mga superfluity of haughtiness, nang ibig sabihin po niyan, yung mga bagay na ipinananatili natin. No? Those things which remains na nagiging hadlang. Sa totoo yan mga kapatid, sino rito ang mas mahal yung kasinungalingan kasi katotohanan? Yak sasabihin mo, hindi. Oh, tatanungin, ano mo? Andyan po sa palengke, pala nandiyan lang sa ibaba. Alam nyo, mas madali tayong magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Parang sinabi, saan galing? Doon. Saan ka punta? Dito. Kaibang direksyon no? Hindi ba dapat, saan galing? Dito. Saan ka punta? Doon. Hindi, ganito. Saan punta? Dito. Saan galing? Doon. Pabaliktad Ganyan po tayo, baliktad tayo kung sumagot. Kaya tuloy nagiging biruan, pati yun sa mga taga-Cavite. Pag ikinakakit ng sakit, tatabi ka sa sakyan, O, di tumabi na, dali. Tumabi ba naman ano po? Ibig sabihin, minsan, ang salita ng Diyos, hindi natin napapakinggan ng tama kasi marami tayong tutuli. Dapat po linisin natin. Amen po, mga kapatid? Dapat po natin alisin yan. Tingnan niyo po. Si Lazaro, John 11:39-44. Ilista niyo na lang, mga kapatid. Kasi, minsan pag sinumpong po ako na nangusap ang Panginoon sa akin, expository outline po ito, mahaba ito, mga kapatid. Ano po, kaya ilista niyo na lang. Sabi niya, alisin niyo yung bato. Sinabi ba ng Panginoon? Hindi. Ang nag-alis ng bato na takip ng libingan ay si Kristo. Tama po ba? Tama po ba? Hindi po. Kayo talaga po. Yung tao, naggulong ng bato, hindi si Kristo. Ang bira naman. Sinusubok ko lang kayo kung talaga nagpapasakay ng Bible, mga kapatid. Di ba sabi niya, igulong niyo yung bato. Di ba inutos niya? John chapter 11. Ang naggulong ng bato, yung mga tao. Kung ikaw yung nandun, sabi mo, teka muna, Panginoon, akala ko mabubuhayin mo si Lazaro. Hindi ko na maggulong niyan. Ang bigat niyan di ba? Ang bigat ng bato. Pero inutos ng Panginoon, igulong niyo yung bato. Tapos sabi niya, Lazaro, come forth! Lumabas si Lazaro, nakatali nung alam mo na, nakatali yung parang mami. Di ba? Tapos ano sabi niya? Kalagan niyo. Tama po ba? Kalagan niyo. Mga kapatid, panahon na para kalagin natin yung mga sumasagaban sa ating buhay. Tayo pa ay nagiging makatotohanan sa pagharap sa Panginoon. Pag tayo sumasamba, it is a heart matter. When you say worship, it is a heart complexion. Ito po yung puso pinag-uusapan dito, hindi po itong muso. Hindi ito palakasan ng praise the Lord. Hindi yung nagkanda-tumba-tumba tayo sa kakasayawa dyan. Tapos, pag nag-preaching pala wala, kakaperaso. Hindi dito more on Word of God. Dapat yung salita ng Diyos. Kasi ito, nagpakabaril mo sila ng katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. John 17:17. Tama pa mga kapatid? So makikita po natin na yung mga mahihirap na bagay na kaya natin gawin, hindi ang Panginoon nag-aalis. Tama yung lagay mo. They took away the stone. Sila nag-alis noon. Tapos, magaang na bagay, mga kapatid, yung mga kasi ang Panginoon natin, binibigyan niya tayo, Kristiyano lang pinag-uusapan binibigyan niya tayo ng participation to serve. To serve Him and to serve yourself. Bakit? Kasi buhay ka na mananampalataya ka na. Kaya si Lazaro, kinakailangan po siya na tanggalan ng kanyang grave clothes, mga kapatid. Inalis ng mga tao yon. Tayo po, mga kapatid, sa pamagitan ng buhay natin, sila nag-aalis ng grave clothes. Grave clothes speaks of the old nature. Ano sabi ng mga kapitbahay mo? Ba't ang laki ng pinagbago ni Alan Ganda lalaki na. Marunong na mag-necktie. Dati nakataas pa yung t-shirt niya, naglalakad na ganyan maglakad niya. Ngayon naka-necktie na. Sino nagsasabi ng pagbabago sa'yo? Hindi ikaw, sila. Yung nasa paligid mo na nakasaksi. Dahil you are willing na tanggalin. Sila nag-aalis. Kaya sabi niya, kalagan niyo siya. Mga kapatid, panahon na gawin natin yung tama kung makatag tayo sa pagkaalipin sa luma nating pagkatao. Hindi yung, sino? Siya? Naku, lasinggo yan
Bakit? Kasi nakikita niya, lasing ka pa rin. Kung maglakad ka, suray-suray pa rin. Kristiyano ka na, may Biblia ka sa kaliwa, may gin ka sa kanan. Tapos pasuray-suray ka, ay, punta kayo sa Grace, ha? Meron kami evangelistic doon. Ang bihira yan. Alam ko, bago nila lang na. Kinakailangan makalag tayo dyan. Yung sinasabi ng mga kaaway natin, dapat bago na, sinasabi sa'yo. Hindi yung dati ka pa rin. Tama po, mga kapatid? Lazaro needed to be freed from those grave clothes, mga kapatid. At yun ang isang bagay na magagawa natin. Lumakad ng tama, mabuhay ng buhay may pagsisisi para po sa Panginoon. Number 2, mixiyan ko na. Welcome the Word of God with readiness. I-welcome natin ang Diyos na may kahandaan, mga kapatid. Ang sabi sa verse 21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. Ang sabi po dyan, meekness. Ibig po sabihin ng meekness dyan, ready to be teachable, ready to be taught. Handa kang paturuan. Handa kang tanggapin kung ano yung sasabihin sa'yo. Ang Kristiyano, pag sinabihan ka, alam mo, Brad, suplado mo. Ganun ba? Ganun, hindi mo sabi, suplado. Ikaw naman, siraulo ka. Alam mo sa square. Hindi ganun ang Kristiyano. Pambira. Tayo po, mga tupa. Hindi po tayo lobo. Sabi niya, kayo ay mga tupa na nasa gitna ng mga lobo. Hindi ho tayo yung lobo. Ano nangyayari? Yung Kristiyano, lobo eh. At yung unbeliever, sila yung tupa. Sila yung mabait. Baliktad, mga kapatid. Yan po, dapat po tayo maging handa na paturuan. Kapag ang isang estudyante papasok sa school, isang espiritu ang kailangan niya, handa siyang paturuan. Sapagkat kung nandito ka at sinasabi sa salita ng Diyos at kinokontra mo yung preaching ng salita ng Diyos, hindi mo kailangan, hindi meekness meron ka. Meron ka toughness. Oo. Katigasan ng ulo. Kasi mga kapatid, meekness means humbling yourself to be taught. Handa ka na paturuan. Before you can be taught anything, mga kapatid, you have to first humble yourself before God. Admit that there are things na you don't know and you need to be taught. May mga bagay ka na hindi mo alam, na ginagawa mo, akala mo tama, mali pala. Pag nakita sa salita ng Diyos, mali, sasabihin, ay, mali pala. Hindi, mali. O, ayan, mali. Handa kang ihiwalay. Hindi yun, mali, hindi. Mahal na mahal ko na ito eh. Sa mahabang panahon ko na ito, pagsisinungaling na ito. Hindi ko na ito pwede pakawalaan. Ang bihira. Baliktad eh, no? Pag sinabi ng salita ng Diyos, na mali yan, mali! May mga tao kasi, akala mo, alam nila lahat ang bagay eh. Dapat meron tayong teachable spirit. Kahit pastor ka, kahit doktor. Ako, I really admire Dr. Jack Hiles. Sa mga preaching niya, doktor yun. Alam niyo ba kung gaano karami ang membro nun? Wala pa tayo sa 1/4. Wala pa tayo sa 1/4. Para magkaroon ka ng ganun, 26,000. Yung karanasan niya. Pero pag nagsalita yun, very humble. Hindi mo kakikita na yabang. Alisin natin ito. Handa nating ihiwalay at sabihin natin, ano po ba ang dapat gawin? Punta tayo ng church, buksan natin ang puso natin. Amen, mga kapatid? Tayo, lagi natin nasisiyahan tayo doon sa mga cowboy, yung mga cowboy. Merong yung road, rode. Ngayon, machine na yun, yung sinasakyan nila, gano'n, no? Kailangan lang madisiplina. Alam niyo yung kabayong hindi pa nasasakyan? Pag sinakyan mo, humanda ka. Baka magkabali-bali buto mo ron. Kasi kakawag yun eh. Tama, mga kapatid? Kakawag eh. Pero pagdating ng panahon na hindi niya maitapon yung nakasakay, umaamo siya. Tama ba, mga kapatid? Yun po yung idea na nandito, yung merong teachable spirit. Totoo, alam ng Panginoon, sa umpisa talaga hindi mo tatanggapin. Papalag ka, kakawag ka, pero may hangganan. May panahon na suko ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at magiging maamo ka. Handa kang paturuan. Ganito yung gusto ng Panginoon sa atin. Recognize niya naman yan eh. No? Nakikita natin yung mga ganyang pangyayari, pero pag sa buhay natin, hindi ganon. Mga kapatid,
we should have a teachable spirit. Tama po mga kapatid? Tayo po na nakakilala sa Panginoon, kada pupunta tayo sa church, tayo po ay humaharap sa isang salamin. Tingnan niyo po. Number 3 ko na, para ano. Let us welcome the Word of God with responsiveness. Merong tamang espiritu ng pagtugon, pagsagot. Bakit? Ano ba tinuturo ng Biblia? Bilisan natin. Lista nyo. Tinuturuan niya tayo paano magsalita. Proverbs 12:18-19. Sige, lagay mo lang kung sa pinakamabilis nating makukuha, kapatid. Proverbs 12:18-19 and 22. Kaya't hindi yan, tapos na yun eh. Yan. May nagsasaltang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Tama po? Sinasabi niya sa atin, huwag kang masyadong madaldal. Huwag kang masyadong mabilis magsalita. Bakit? May salita raw na parang tabak. Meron ka nang natataga, kapatid. Meron ka nang nasaksak niyan. Kung ang salita ay parang tabak, kung wala kang disiplina na pagsasalita, meron kang masusugatan. Tama po? Verse 19. Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. So, ayaw niya tayo magsinungaling. Tama po? Para ang salita natin ay pakinabangan at tumatag, totoo ang sabihin. Verse 22. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Tama po mga kapatid? Chapter 15. Sikapin natin, mabasa natin. 15 verse 1 and 2. Verses 1 and 2. Ang malubay na sagot ay nakakapawi ng poot. Tama po? Tama po mga kapatid? O, kasi tupa tayo no? Hindi naman tayo tigre. Pag tinawag, Pastor Ber, ano? Ha? Nakagano'n ba? Ganun ba kayo? Brother Rick, bakit? Ha? Wala po. Wala, sir. Ang malubay na sagot, nakakapawi ng poot, ngunit ang mabigat na salita, humihila ng galit. Verse 2. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos na kaalaman. Tunay, ibig sabihin. Ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. So mga kapatid, tinuturo ng Biblia yan. Pangalawa, Proverbs 3:27-45. Paano tayo makikipagkapwa? Tinuturo ng Biblia yan. Tingnan niyo po ang mga ilang babasahin ko. Proverbs 3:27-45. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Tama? Huwag maramot. Aray ko, pastor. Tinamaan pa tayo? Oo. Kasi, pag nasa kapangyarihan mong ibigay, tumulong ka. Tandaan niyo, meron tayong ministry to the poor. Tama po? Poor. Amen? Puro hingi. Puro na lang wala. Minsan Kristiyano, gano'n din puro wala. Puro hingi. Baga may ministry tayo dyan, ito po yung panyay sa atin. And, tuloy, 28. Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, yumaong ka, bumalik ka uli, at bukas magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. Meron ka naman pala ngayon, ba't bukas pa? Tama ba mga kapatid? Ba't bukas pa? 29. Huwag kang kumata ng kasamaan laban sa iyong kapwa na palibhasa tumatahang tiwasay sa siping mo. No, ibig sabihin, palibhasa ikaw ang tumutulong. Palibhasa ang buhay niya nakasalalay sa iyo kung mag-isip ka na lang. Di ba? 30. Ay, tama ba ako? Next, ano yan? 31. Huwag kang managili sa taong marahas at huwag kang pumili ng anuman sa kanyang mga lakad. Huwag kang makikisama. Huwag kang makikiayon. Marahas ng mga tao. Pipiliin mo yung kaibigan mo. Tama mga kapatid? Huwag yung mga mararahas. Tuloy pa. 32. Sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang kanyang payo ay kasama ng matuwid. 33. Haba niyan. Sige, basahin niyo lang hanggang 45. Ano po? Pangatlo. How we should dress. Paano tayo manamit? Naka sa Bible yan. Oo po. Deuteronomy 22:5. Paano tayo manamit? Ano kaya, i-focus nyo nga sa idea nyo, kung ako nagpipits dito, nakabistida ako. Ano kaya itsura ko, no? Kasi sabi niya, 22:5, ang babae huwag mananamit ng nauukol sa lalaki.
Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon ng Diyos. Wala nang ano yun. Wala nang ano doon. Dapat meron tayong teachable spirit. Kasi uso yan. Alam niyo po ba kung anong isang uso na unti-unti ngayon na kinakagat na rin ng Kristiyano? Unisex. Unisex. Nilalang niya sila lalaki at babae. May identity. Hindi niya sila nilalang na unisex. Tama ba, mga kapatid? Ang damit na pambabae yan. Pag yung polo mo may slit dito, pambabae yan. Tama ba, mga kapatid? Mga babae, pag nakita yung polo ng kuya nyo, wala namang sige, susuot nyo. Pantalon. Yung panlalaki lang. Pambabae yan. Isaiah 3:16. Sikapin natin. Bilisan mo mga kapatid. Para Isaiah 3:16. Bukod dito ay sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Sion ay mga mapagmataas. Paano niya sinabing mapagtaas sila? Tanong identity nila. At nagsisilakad na may kapalaluan at mga matang nakairap na nagsisilakad at nagsisikendek na niya habang nagsisiyahon at nagpapakalatis ng kanilang mga paa. Ganun daw po yung mga mayayabang. Maglalakad ka lang may paano parang pakilatis tapos may kending-kending pa. At nakairap pa. Yan ang larawan yung Panginoon Yun yun, mga kapatid. Tinuturo po sa atin yan. Checkin natin. Alright. Number 4, 1 Corinthians 10:31. Bilisan natin. Ito po yung tinuturo ng Biblia Parang ni-review ko lang uli. Yung iba, kung hindi nyo pa alam, yan po yun. 1 Corinthians 10:31-32. Ang sabi niyo po niya, ano man ang inyong ginagawa, nagsisikain man, nagsisiinom man, o ano man ang inyong gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, pag ang iniinom mo ay sa kaluluwalhatian ng Diyos, hindi alak yan. Pwedeng gamot, pwedeng tubig lang pangkaraniwan. Pero hindi kulay pula. Na parang ulupong, nasisilabang ka. Tama mga kapatid? Yung alak, sabi, huwag kayong magsipaglasing ng alak, kundi mapuspos kayo ng Espiritu. So, iyan po yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Biblia. Now, Proverbs 22:6, train up a child. Ephesians chapter 6:1-4. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. Pag ginawa mo yan, mabubuhay ka ng mahabang panahon. Mga ama, huwag niyo ipamungkahin yung mga anak sa galit. Ano po, yan ang katuruan niya. Then John 4:22-24, how to worship the Lord. Worship Him in truth and in spirit. How we should work. Paano tayo mag-work? 2 Thessalonians 3:7-12. Bakit? Kasi hindi nagtatrabaho, huwag daw pakainin. Yung trabaho ay binigay na biyaya ng Diyos. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa pawis mo, magmumula ang kakainin mo. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya kung kinakain mo, dapat pinagpawisan mo yan. Hindi ka naman sinasabing, yung kinakain mo, lagyan mo ng pawis. Iba yun. Tama po mga kapatid? Pinagpawisan na hindi lalagyan ng pawis. Bakit? Pawis. Ang pawis po, larawan ng sumpa yan. Isinumpa ang lupa para trabahuhin mo. Hindi ka sinumpa ng Diyos. Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon upang sa pamamagitan ng lupa na isinumpa, ikaw na pinagpala, purihin mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Tama po mga kapatid, ng iyong mga gawa. So makikita po natin mga kapatid, na ang isang mananampalataya, dapat po, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ulitin ko dapat we should have a teachable spirit. Amen mga kapatid? Welcome natin ang salita ng Diyos with responsiveness na mayroong tamang espiritu ng pagtugon. Bakit po? Matthew 7:26. Ano nga po kapatid? Bilisan natin Paano ba? Sino ba yung mga... Kasi ang Panginoon, meron siyang mga taong tinawag na mangmang o walang sariling bait. Sabi niya, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito, hindi gumaganap, matutulad sa isang taong mangmang na itinatayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Ang tao raw nakikinig na hindi ginaganap, tawag ng Diyos mangmang. Tama? Diyos ang tumawag niyan, hindi ako Baka mamaya hindi mo ako kamayan. Tinawag ako ni pastor ng mangmang. Wala na. Ang sabi ng Diyos, yun daw nakikinig ng salita na hindi ginaganap, mangmang. Sino tumawag? Siya. Bakit? Kasi siya nagsasalita.
at authority yung salita niya. Kung hindi mo ginaganap, edi wala siyang authority sa'yo. Tama ba? Edi, ang tawag niya, mangmang. So tayo po mga kapatid, bawat isa sa atin, dumadalo tayo sa Bible preaching. Ano po? Narinig natin ang bawat salita ng Diyos. At kino-quote natin yung mga portion na yan. Pero ano pong tanong? Tayo ba ay may responde? Tinutugon ba natin? James 1:23. Ang sabi niya po rito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, katulad siya ng isang tao na tinitignan ng kanyang talagang muka na salamin. Sa Greek word, yung talagang muka, ibig sabihin, yung nature mo dati. Mga kapatid, mananampalataya ka na. Titingin ka sa salita ng Diyos bilang bagong nilalang. Yun ang inaasahan niya. Ano yung bagong nilalang? Ito yung bunga ng Espiritu, may love, joy, peace, long-suffering. Meron ka nun. Hindi ka titingin sa Bible doon sa dati. Pagkatao mo na unteachable, mayabang, unsaved, papunta sa impyerno. Hindi mo titignan ng Biblia doon sa sinasabi na dati, no? Yung isa tinitingnan ng kanyang talagang muka. Yung talagang muka na tinutukoy diyan, natural face is the face of a natural birth, an unsaved. Ang Kristiyano, pag lumapit ka sa Biblia, bilang Kristiyano rin. Kasi ito ang aklat mo. Ito magsasabi sa'yo para lalo kang mapabuti. Para hindi ka mapasama. Sapagkat ang kaaway, ang diablo, is like a roaring lion seeking whom? No? Seeking whom he may devour. Para ilugso ka. Para ibagsak ka. Yung titignan mo yan, Espiritu. Kasi yun ang makakasunod. Yun ang makakatupad. Yun ang makakaganap. Yung luma mo, hindi niya kayang gawin yun. Tama po mga kapatid? Hindi niya kayang gawing lumakad ng ayon sa salita ng Diyos. Kaya po, huwag nating tignan ang mga bagay to sa luma nating pagkatao. But to the new, mga kapatid. So, we need to hear God's word and respond to it by obeying it. Verse 25, 24 and 25. Ayan, naku po. Ayan, tapos na ako mga kapatid. 24, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdagay kanyang nalilimutan kung ano siya. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan ng kalayaan ay nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Dalawa po ang gusto kong makita nyo. First, yung verse 25 po, yung look. I-mark nyo po. And verse 24, behold it sa English. Ano po? 24, for he beholdeth. Verse 25, but whoso looketh. Tinignan ko po yan sa Greek. Alam niyo po ba yung beholdeth ang ibig sabihin sa Tagalog? Yung beholdeth, yung po ay nakamasid lang nakatingin. Pero yung pong verse 20, yung pong looketh sa Greek, ang ibig sabihin, nagsisiyasat na maigi. Mga kapatid, tingnan niyo mga taga-Thessalonian. Paano nila pinakinabangan yung salita na napakinggan? Pag uwi sa bahay, sinisiyasat. Tama po? Sinisiyasat kung ito'y totoong mga salita ng Diyos. Habang nakikinig sa salita ng Diyos, huwag po tayong gaya ng tinukoy ni Santiago na nakatingin lang. Totoo, hindi ka tulog. Hindi ka nag-aantok. Nakamulagat ka. Pero wala kang alam kung ano nangyayari sa paligid mo. Dapat, nagsisiyasat ka. Tinitingnan mong mabuti. Tinitimbang mo. Sapagkat ito hindi salita ng pastor. Ito hindi salita ng sino mang tao. Salita po ito ng Diyos. At narito ka upang pakinggan kung anong pakikinabangan mo sa kanyang salita. At hindi mo ito pakikinabangan kung hindi mo ito gagawin. At hindi ka magsisiyasat na maigi kung ano yung pinapakinggan. Mga kapatid, sayang ang mga pagkakataon na kung saan nandito ka sa church and yet the Word of God has nothing to do with you and does not change your life. Hindi na bago ang iyong buhay. Anong sabi niya? Tinitignan mo lang natural, nangyari, maalis ka. Kasi, minasdan mo lang eh. Behold it. Okay. Sige, ganito ang gawin natin. I-actual natin, mga kapatid. Gumising ka sa umaga. Humarap ka ngayon sa salamin. Nakita mo yung laway mo nakaganon. At nakita yung muta mo, dami pa. Ano? I-apply natin. Tinignan mo. Tapos, umalis ka. Kasi yung kinakalimutan, nagpe-pretend yun. Nagpe-pretend
Nagpe-pretend ka na wala kang dumi sa mukha. Nagpe-pretend ka wala kang nakaguhit dito. Tapos harap ka sa tao, sabi ng kaharap mo, ano yung sinasabi niya, Pastor? Hindi ka man lang tataka, ba't nakaganon siya? Nakatakip siya? Kasi yung laway mo, nakaganon pa eh. Tapos pretend ka nga na wala yun. Ganun po itinulog dito. Huwag po tayong mga pretenders. Huwag po tayong mga hypocrite, mga kapatid, na para bang wala tayong kasalanan. Para bang wala tayong pagkukulang sa ating sarili. Na para bang perfect tayo. Para bang unteachable tayo. Para bang napakabanal natin. O ngayon, kaya ka nga sumasamba eh. Dahil alam mo, hindi ka sapat sa mga bagay na ginagawa mo maliban sa biyaya ng Panginoon upang tayo ay matanggap. Ito ang kailangan natin. Kung ito ay matatanggap natin, kukunin natin, sabi ni Santiago, what a blessing, mga kapatid. Huwag lang natin tignan. Search. Tignan natin. A lot of Christian casually glance. They are not careful gaze. Yun po yung look. Careful gaze. Isang matimtiman. Ay, ito mali. Ay, Lord, nakakahiya po. Ganoon. Hindi, ito, mali. Ano ngayon? Hindi lang naman ako gumagawa niyan. No? Yan, yung mga ganoon. Huwag makita po sa atin. Isang bagay lang kailangan natin ngayong umaga. Accept the Word of God with responsiveness of doing what it says. Tama mga kapatid? Gawin natin. Kaibigan, pag sinabi niya, ikaw ay makasalanan, ikaw ay pupunta sa impyerno, si Kristo lang ang tagapagligtas. Buksan mo ang puso mo, aminin mong makasalanan ka, tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, at ikaw ay maliligtas. Amen? Christian, huwag tayong maging self-righteous. Nagkakasala pa rin tayo. Check it out. Your spiritual sin. Check it out. Your flesh sin. Then, have teachable. Magkaroon ka ng handang maturuan, handa kang ihiwalay at pumunta ka sa Panginoon. Here am I, Lord. Narito po ako, Panginoon. Handa po ako. Ano pong gusto niyo mangyari sa akin? Nakaraang linggo, ang dami ko nakaaway. Naging suplado ako, ganito, lahat, etc. Kasi yan naman talaga ay totoo pa rin. Nagkakasala ka pa rin. Nagkukulang ka pa rin. Pero sa ating haharap tayo sa preaching, nakikita niya yung sarili. Tinitignan mo ba siya bilang a natural? O tinitignan mo siya with that new spirit? Willing to say, yes, I'm a sinner. Yes. Anong gagawin ko, Panginoon? Here am I, sabi niya. Send me. Handa tayong maging example sa ating pamilya, sa ating paligid, sa ating sarili, sa ating church na Diyos ang pinupuri. Amen po, mga kapatid? Tayo po'y dumako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay totoong napakabisa. Ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyong ugali, sa iyong pakikipagkapwa, sa iyong buhay bilang mananampalataya? Ano sinasabi niya sa iyo sa paraan ng pagsamba, ng iyong pakikitungo sa Panginoon? Anong sinasabi niya sa iyo pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos? Ginagawa mo naman ba? Kung hindi raw ginagawa, napakasakit naman. Tawagin tayo ng Panginoon na mangmang. Hindi ba tayo ay maalam sa salita ng Diyos? Pero bakit tatawagin? Kung ganon, ang tinatawag niyang matalino ay mga taong gumaganap at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Kaibigan ko kay Kristo, kung wala ka pa sa Panginoon, itong pagkakataon, lumapit ka sa harapan, ipahayag mo siya sa iyong puso. At ikaw ay kanyang tutunghan at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, ang pot ng Diyos ang sumasa kanya. Kristiyano, meron ba tayong anong pagtugon natin sa salita ng Diyos? Meron ba tayong pagtugon na handa tayong paturuan? Meron ba tayong pagtugon dito na ang salita ng Diyos ang priority na dapat natin gawin? Yung mga sinasabi niya, ginaganap natin. Ano ang pagtugon na ginagawa mo sa salita ng Diyos? Ikaw lang nakakaalam. Ama, salamat sa message. Patuloy niyo po itong basbasan sa aming mga puso at lumakad kami na isang matalinong iyong anak, hindi isang mangmang na lumilipas ang panahon at walang epekto ang salita sa aming buhay. Patawad, Panginoon, na ngayon ay isang pagkakataon upang makapagpanibago ng salita mo, ibigyan namin ng laya na imanipula ang buong buhay namin. Salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen.
Amen. Tayo po yung manalangin. Ganun din sa ating pagbibigayan. Ama namin Diyos, salamat po. Naway matutuhan namin i-welcome ang iyong salita. Matutuhan namin, O Diyos, na ito'y gawin isang tamang espiritu ng pagtugon. Basbasan niyo po ang inyong mga anak ngayong umaga, nakapakinig na yung salita. Bigyan niyo po kami ng espiritong handang paturuan, handang gawin, gaano man ito kahirap, sapagkat ito'y makakabuti. Basbasan niyo po magkakaloob, ibabalik niyo po ito na pikpik at liglig sa kanilang mga kandungan, na kayo po ang itinataas. Salamat po lahat ng ito sa pangalan ng aking Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Water announcement, Father Day. Sa linggo pa yun. Ay, di ba ngayon?